So ito po ay mahimayin natin mga kapobre kung talaga bang ma-declare ito na unconstitutional. Base doon sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, dalawang punto lang po ang aking nakikita na pinaka matibay at legal na basihan para i-postpone ang barangay at SK election sa December 1, 2025. Hello, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapobre. Happy Sunday everyone. Panibagong biyaya, panibagong pag-asa, of course. Panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kapobre. So, kahapon ay nag-upload tayo ng videos na kung saan sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na pirmahan daw niya yung bill postponing the barangay at SK election. So ganun pa man, marami pa rin ang hindi kumbinsido. Marami pong mga opinion ang ating nabasa sa mga comment. Kesyo daw, mauwi lang daw yan sa wala. Kasi nga, nakahanda na daw si Attorney Makalintal na petisyon at gaya daw nung naunang bill, naunang panukalang batas ay i-declare lang daw yun ng unconstitutional. So ito po ay mahimayin natin mga kapobre kung talaga bang ma-declare ito na unconstitutional. Sabi po sa desisyon ng Supreme Court at base din sa ating batas ay hindi basta-basta mag-extend ng isang termino ng mga barangay official kung wala po itong matibay na dahilan. So ito na po, base doon sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, dalawang punto lang po ang aking nakikita na pinaka matibay at legal na basihan para i-postpone ang barangay at SK election sa December 1, 2025. So ang una pong nakita kong legal na basihan ayon pong mismo na ang Comelec nagsabi na hindi nila kaya. Sinabihan mismo ni Presidente Bongbong Marcos na nagsabi na daw ang Comelec na hindi kaya. So pag sinabi ng Comelec na hindi kaya, anong mangyari sa ating eleksyon? Di magiging palpak yan pag pinilit yan. So pangalawang rason, pangalawang matibay na dahilan ng presidente ay ito pong pagtutok sa BARM election. Kailangan talaga daw tutukan ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao parliamentary election. Kasi daw pag nag-failure itong BARM election, isa po itong matinding banta sa peace process po, sabi ng Pangulo. So doon lang sa dalawang punto na yon ay siguro maintindihan ng Korte Suprema at baliwalain na lang yung petisyon ng kung sino man ang magpetisyon na i-declare na unconstitutional ang pagpaliban ng barangay at SK election. Gaya ng mga sabi ko po, hindi po ako agree na laging pinopostpone ang barangay at SK election. Pero sa pagkakataong ito po ay kakatigan po natin ang sinabi ng Pangulo. Tsaka kung tutuusin, 2 years lang po naman ang termino ngayon. Kaya marapat lang na magiging 3 years kasi nga 3 years man talaga ang termino ng mga barangay official. So, isang taon, madali lang yan. Pagbigyan na lang natin at saka hayaan na natin magkaroon ng fix at legit na schedule ng halalan. Kasi ito po ay term setting bill at sineset na po 4 years lang po, 2 termino. So mayroon na talaga tayong
masasabi nating eleksyon, fix na eleksyon ng barangay at SK. So mangyayari hindi na yan mapopospon kasi nga fix na sa salita na po na fixed term ang magiging mangyari. So di rin natin mapigilan si Attorney Macalintal kung yan talaga ang gusto niya. Ganun naman talaga ang ginawa ni Attorney Mac pag ganyan mga postponement ay iwan ko lang kung ano. Kasi lagi siya talaga ang nagdi-depend yan pagka postponement. Ayaw talaga ni Attorney Mac na i-postpone, kaya lagi siyang nakahandang magpetisyon. So hanang natin, pero sa palagay ko ay papanig na ang Korte Suprema sa desisyon ng Pangulo ngayon. Kasi nga may mga mabigat na dahilan at matibay na dahilan ang pagpospone sa barangay at SK election ngayon. So hanggang dito na lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye bye, God bless, I love you all. Bye bye.